Juan Fernandez. So, the next and finally, the last to interpret on the subject of the second presentation made by PIDEA is Congressman P.M. Vargas, and then we will move to another presentation. Is this very short, Congressman Vargas? Yes, Mr. Chair. Okay, may please ilang po proceed. ito. You have 10 minutes. Thank you very much for your accommodation, sir. My very first question is addressed to Mr. Villanueva. Linawin ko lang yung pagkarinig ko kanina. Sinasabi niyo ba kanina na it is an impossibility na si Lin Wei Xiong at Alan Lim ay iisa, or may posibilidad po ba? Possible, Mr. Chair. Possible. So hindi nyo dinidiscount yon. I would like to ask the COMSEC to show lang a picture, kasi yung magkatabing black and white, magkaiba ng angulo. And magkaiba angulo, di ba? Naka-side yung isa. So pwede ba natin i-show to, yung nakita kong picture kanina, na medyo pareho yung ano nila. Pareho yung, ayan. Okay? So medyo mas pareho po yung angulo dyan, tama po? Mr. Chair, hindi yan yung pinag-comparean ko, Mr. Chair. Yes, kaya nga po, iba to. Tinitingnan ko ngayon, Yes, sir. dahil medyo pareho yung angulo, mas may posibilidad ba na same yung taong yan? Yung nasa kanan, as far as I'm concerned, Mr. Chair, yung nasa kanan kasi, itong black and white, nakataas yung ilong, Mr. Chair. Okay. Itong nasa ilalim, nakababa yung ilong. Okay. Mr. Chair, tinan mo, hindi mo kayang iaakyat yung ilong mo . Natural niya na talaga nakataas ang ilong mo. And itong sa baba, nakababa yung ilong, Mr. Chair. So, ngayon, kung pareho sila, pwedeng magkapareho, but during that time, wala akong info on Okay. this guy. It can be possible It's possible then also, Mr. Chair, na hindi sila pareho. na hindi sila pareho. Possible din na pwedeng nagkaroon ng augmentation sa muka. Pwede rin, Mr. Pwede Chair. rin, di ba? Yes, sir. Pero hindi mo sinasabing imposible. Yes, Mr. Chair. Okay. Thank you very much. Mr. Chair, my next question is addressed kay Asik Gumban. Asik Gumban, lagi na nating nasasabi sa mga hearings dito that Alan Lim and Lin Wei Xiong is the same. Diba? At your boss in the last hearing confirmed that there is a very reliable source. Would you say that you are confident that Alan Lim and Lin Wei Xiong are the same people? Yes, Mr. Chair. With enthusiasm, Mr. Chair. So do you confirm that Wei Xiong Lin, which Rose Nono Lin confirmed to be her husband, is also the same Alan Lim, which is the subject of the report of former Colonel Asierto and the accused in the drug case in Cavite in 2003? Yes, Mr. Chair. They are one and the same person. So yung larawan po na yon ay pareho din nung larawan na kasama nila si Pangulong Duterte at si Michael Yang. Kino-confirm niyo po yon, di ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Now, the reason why I'm pointing this out, para po umikli yung aking kasi nung nandito last hearing si Miss Rose Nono Lin, nangihinayang ako na wala siya dito. Pero sana dahil may family emergency siya, nasa mabuting kalagayan ng kalusugan nila ng pamilya niya. Dahil may family emergency daw. Diba? So ngayon, napaisip kasi ako, nung tinanong ni Chairman Barbers, kung kailan nagkakilala, hindi po kinasala, nagkakilala sila ng asawa niya. 2009 daw ito. 2009. Ngayon, naalala ko po na yung isang anak ni Rose Nono Lin, nag-post ng kanyang birth certificate noong panahon ng barangay elections. At I would like to ask the COMSEC to show this post para lang makita natin na this is publicly acquired at hindi siya, wala tayong sinangkurvent na mga batas. COMSEC, please show this post. So dito, i-establish natin ay ito, Mr. Chair. Kung 2009 kayo nagkakilala, ipapakita natin dito sa birth certificate na 2004 pa lang, meron na silang anak. So please, COMSEC, can we speed up the
Kanina pa po inaayos na, Mr. Chair. Please bear with us. One minute suspension. Comsec, okay? Oh, thank you. Hearing is resumed. So please, Comsec, please proceed, Congressman Vargas. Thank you, Mr. Chair. So dito kung titingnan ninyo yung post, yung public post na ito, pinost niya yung kanyang birth certificate. Binlock natin yung ilan para safe naman tayo. Meron tayong privacy kahit public siya. Pero kung titingnan ninyo, ang una pong nakalagay dito, 2004 pinanganak yung anak niya. Pangalawa, hindi pa sila mag-asawa ni Lin Wei Xiong. Kasi nakalagay pa ay Rose Magan Lim. No, hindi pa Lin. Diba? Pero acknowledge na si Lin Wei Xiong yung kanyang tatay. Pangatlo, late registration din po ito. 2011 pa ni-register. Diba? Tapos, yung pinakahuli at nakakapagtaka, nakalagay doon sa birth certificate, pangalawang anak na yung pinanganak noong 2004. Anong ibig sabihin nito? Nagkakilala sila ng 2009, pero may anak na sila noong 2004. Pero lumalabas sa birth certificate na ito, pangalawang anak na yung nag-post nito. Therefore, kung 2004, December 6, pinanganak yung pangalawang anak niya, definitely 9 months before may nangyari na sa kanila. Pero pangalawang anak yan. Paano yung 2003? Diba? Kasi baka meron pang ibang anak. Ngayon, kung 2009 yan, ang totoo itong mga dokumento ng lahat ng ito, nahihingin natin mamaya siguro sa PSA. Si Rose Lin has been lying not just to the House of Representatives,
but even in the Senate during the 2021 hearings ng Pharmaly. Ngayon kung dito, tungkol sa droga ang hearing na ito, pwede natin pag-isipan, bakit kaya 2009 yung sinasabi niya at hindi 2004? Kasi ang 2004, mapapalapit, nakakilala na niya noong panahon na yun, si Alan Lim or Lin Wei-Xiong. At sabi rin niya nung huling hearing, nung tinanong ng isa sa mga chairpersons natin, siya ay nag-ooperate sa back office lamang. Madalas, Mr. Chair, back office ang nagdidikta ng gagawin ng front office. Back office ang nagsasabi kung anong ipa-file mo ng mga buwis, back office talaga ang totoong boss. So dito maiintindihan ko, baka kailangan niyang protektahan yung sarili niya at ilayo. Pero ang gusto kong i-establish dito, simula pa lang, nagsinungaling na siya sa atin. Sinungaling. Pero kay Chairman Paduano, alam ko, hindi ka mahilig sa mga sinungaling as witnessed kaninang hapon lang dito. Nagsinungaling siya dito, pero hindi lang dito pati sa Senado since 2021 kay Senator Dick Gordon. Okay? Ngayon, I move, first of all, Mr. Chair, na ang PSA ay supplyan tayo, ay bigyan tayo ng lahat ng birth certificates ng kanyang mga anak. Kasi nung huling hearing, nangako po siya. Nabibigyan niya tayo ng mga documents. Sayang nga lang, nasa non-extradition country siya ngayon. Sayang. Kasi nangako siya na ibibigay niya lahat ng listahan, pero kahit sumulat at nagpadala siya ng dokumento, merong isang request natin sa Quadcom na hindi niya binigay. At yan ang mga birth certificate ng kanyang mga anak. So either meron kang 6 na anak, meron kang 5 anak, marami kang magic na kotse na dumarating sa'yo, pero dito, kita natin, 2009, nagkakilala sila. Pero 2004, may anak na sila. Chairman, ako, pati po sa inyo, nung nagtanong kayo, meron po siyang kasinungalingan na sinabi, Mr. Chair. Pagkatapos po yan, kahit naman anong kwento, kahit anong paliwanag, ang bottom line, nagsinungaling pa rin siya sa committee na ito. Handa naman tayong makinig, di ba? Pero hindi natin alam kung kailan siya babalik dito. Taas dito naman, dahil nga tungkol ito sa drugs at malaking krimen ito, sa totoo lang, makakasama pa yun kung gusto mong linawin ang pangalan mo na nagsimula ka ng kasinungalingan na. Makakasama na yun. Ako naman, sana hindi siya kasama sa operasyon ng drugs dito. At tinanong din natin siya kung umalis. Si Chairman Acop, tinanong kung kailan umalis yung asawa niya at sinabi niya May 2024. Tinanong din po ninyo kung meron bang criminal case ang kanyang asawa at sinabi po niya, no, Mr. Chair. Pero sa akin pong mga naririnig, noong May 2024, ang Ombudsman ay nag-release ng revised resolution pagdating sa kaso ng Pharmaly na kasama muli si Lin Wei-Xiong on 3 counts of graft and then may 1 count of perjury. Kaya dito po sa committee na ito, I also move that we request the Ombudsman to give us information or at least release the documents to us on all the cases that involve Lin Wei-Xiong, also known as Alan Lim, para po masigurado natin na siya talaga yung nandun o hindi. Bakit? Kasi pag siya talaga yung may kaso doon, naloko na naman tayo dito. Kasi kung siya yung nandun, handa po ako pumusta na hindi na siya babalik dito. Bakit? Kasi wala na po sila dito malamang matagal na. Yung dalawa. Si Michael Yang, tsaka si Lin Wei-Xiong, also known as Alan Lim. Pero ang kaisa-isang natitira na nasa taas ng mga matrix na pinakita ng PIDEA, ng House of Representatives at ng Senate of the Philippines, ang natitirang pinakamataas na Pilipino ay walang iba, kundi si Rose Nono Lin. Nakakalungkot lang isipin, sariling Pilipino, siyempre siya lang yung nandun
at siya yung nakinabang ng lahat ng ito. Bakit? Sinabi din niya mismo sa Pharmaline na lahat ng kinikita ng asawa niya, kung bigyan sila ng anak niya, wala namang problema doon. Pero kapag ang kinita mo ay galing sa masama at sa krimen at nakinabang ka, hindi ba't parang kinonsinti mo na rin yun? Ngayon, nakapag-motion na po tayo para sa birth certificates. I would like to ask Mr. Chair if the PSA can commit to give us at the soonest possible time. Mr. Chair, the PSA will submit the birth certificate as directed by Congressman Vargas. We will submit the documents as soon as possible. When is as soon as possible, sir? Tomorrow, the soonest possible will be tomorrow. Thank you, Mr. Chair. Comsec, paki-ano lang po ito, paki-take note lang po ito. Tapos may tanong lang po ako sa PSA. Sa PSA po, meron po ba kayong record kung ang kahit anong dokumento ninyo ay pinalitan, minodify, tapos linear po ba siya? Mr. Chair, yes, this is found in their database through annotation. So kunyari po may annotation nga, pinalitan, for some reason biglang pinalitan, malalaman po ba natin yan? Mr. Chair, yes, it is. If it was reflected in the database or if it has undergone the judicial process or the administrative process. Kung ganun po, what are the circumstances na hindi siya madidetect? It cannot be detected, Mr. Chair, if the information was through fraud, was obtained through fraud in source, meaning it was falsified from the start. Okay, because the last thing we want is nag-post yung anak niya, tas iba yung lumabas na official sa PSA. 'Di ba? And sa nakikita ko, ano ba ang requirements ng isang late registration na birth certificate? Your Honor, Mr. Chair, we have amended right now the policy on Before po, registration. Mr. Chair, before. Bago yung amendment yung nagkagulo ng ito. Because, to be honest with you, the birth certificate sounds very, very familiar from a person named Go Haping. Bakit? Kasi kahit yung address kung saan nanganak, pinapuntahan namin at tinanong namin, walang address din na ganun. Tapos, kung sinasabi ni Ms. Rose Nonolin na matagal nang may pera yung asawa niya, wala naman po tayong problema kung midwife ang nagpaanak. Kasi mahal natin ang mga midwife at sa katunayan may mga programa tayo para sa kanila. Pero madalas sa mga bilyonaryo, ang alam ko, sa ospital sila nagpapanganak. So meron din pong mga ganong discrepancy. Ngayon, for the PSA, we need to know kung tinamper ito. Why? Because dahil lumabas ito, baka mamaya na-anticipate na ito at na-tamper. And we just want to know na authentic talaga ang makukuha namin ng mga certificate of live birth. Diba? So, dalawa lang po ulit, Mr. Chair, to recap. Kailangan natin makuha yung birth certificate para mapatunayan ito. Nagsinungaling ang ating Filipino counterpart ng mga matrix na lumabas sa 3 ahensya. At ang pinakahuli po dito, kailangan ma-verify natin kung totoo nga na ang ombudsman ay isinama na si Lin Wei Xiong doon sa kaso ng Pharmaly. Yung kaso kung saan during the pandemic, hindi na po 15.8 pero nagtototal na ng 46 point something billion pesos ang nakuha nila ng 1 taon na kontrata dito. Mr. Chair, thank you for your indulgence. I now concede my time to the committee. Thank you. Very short. Please make it short, Congressman I Ortega. was supposed to interpolate Rose Nonolin, but just to add to the points of the Honorable PM Vargas, she also assured this committee that she will appear in this hearing and the other hearings that were supposed to be scheduled. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, Thank you. Thank you. We take note of the observation of Congressman Ortega and Comsec. Please make sure that the next scheduled quad hearing invitations to Rose Nonolin and who else? Sino pa isa? Lin Wei Xiong. And
But he's already out of the country, right? So just to Rose Nonolin Mr. will Chair. will be issued. Yeah. Si Rose Nonolin promised us that she will deliver the invitation to her husband in this committee. Yeah, I remember Yes. that. Yes, I remember. Thank you for reminding me. Comsec, please take note of that. Now we will now move to another presentation. Senator Trillanes, Congressman Acop, may I know the basis for the invitation that we sent to Senator Trillanes for today's committee hearing? Yes, Mr. Chair. In the 13 November 2024 hearing, where former Senator Trillanes appeared, he was required to present evidence suggesting links between the Duterte family and drug lords. He was also required to provide additional evidence related to Pidigong's alleged involvement in the drug trade, and to present documents purported to show money trails linked to drug proceeds, and details on the various cases filed by the Honorable former Senator Trillanes, including plunder and illegal drug smuggling charges. And last but not the least, Mr. Chair, bank documents linked to former President Duterte. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop.